Itong Phoenix Fuel Masters ay eliminated na at hindi na nakapagtataka na sila ay gagawa ng trade ngayon kasama dito sa Barangay Ginebra dahil gusto ng Fuel Masters na mag-improve yung kanilang performance. Pagkatapos nilang ma-eliminate ay gumawa kaagad ng emergency meeting yung coaching staff nila dahil syempre hindi nila nagustuhan yung nangyari. Kaya asahan natin na magkakaroon ngayon ng trade itong Ginebra at Phoenix. Malamang ang trade na to ay mangyari pagkatapos nitong conference na to dahil syempre nakapokus ngayon ng Ginebra dito sa Commissioner's Cup Playoffs. Pero ayon dito sa mga reports, mukhang itong si Jason Perkins ay nagre-request na umalis dito sa Phoenix Fuel Masters. At yan ang dahilan kung bakit gusto na makapag-trade dito sa Ginebra. So ibig niya sabihin, kung si Perkins ay nagre-request na ma-trade sa Ginebra, malamang tanggapin na yan ng Fuel Masters na talagang ayaw na sa kanila ni Perkins. Ang tanong ay kung sino hihilingin nilang kapalit. Malamang itong si Ben Adamos at isang first round draft pick ng Ginebra ang kapalit na hihilingin nila. Dahil dito, ito si Adamos nanggaling na yan sa Fuel Masters pero mukhang gusto nila ulit kunin at bigyan ng isa pang pagkakataon para meron silang Twin Towers kasama itong si Kai Balungay. Kung mapunta si Jason Perkins sa Barangay Ginebra, ang laking bagay niyan para dito sa kanilang front court dahil pwede nang maging small forward itong si Phoenix habang power forward naman itong si Malonzo at itong si Troy Rosario. Ito si Perkins, alam natin nakapaglalaro din niya ng power forward at marunong magbaba ng bola. Kaya yan pa siguro dahilan kung bakit interesado rin si Coach Tim Cone na makuha ang nasabing player. Kung sakali na itong trade na ito'y magustuhan ng Ginebra, gagawin nila yan pagkatapos nitong Governor's Cup. Hindi sila magmamadali dahil sa kasalukuyan maganda naman yung lagay ng kanilang lineup. So hindi na ako magtataka kung ganyan nga ang gawin ng Barangay Ginebra. Lalo na at alam ng Ginebra na magre-rebuild ditong San Miguel. So syempre ayaw nila mapag-iwanan. Kaya ngayon yan ang mangyayari dito sa San Miguel Beer at sigurado na o rather dito sa Barangay Ginebra, kaya abangan natin yung developments. Totoo nga ba ang balita na itong si Jericho Cruz at itong si Mowara Tautua ay parehong lilipat dito sa Converge Fiber Xers? Ayon dito sa mga lumalabas na report, bukod dito kay Tautua, ito rin si Jericho Cruz ay kabilang doon sa mga players na gustong lumipat dito sa Fiber Xers. Hindi pa natin natitiyak kung ito ay totoo, pero ang maliwanag naman dito sa San Miguel ay kinakailangan naman talaga nila na mag-revamp ng lineup. So kung mawawala din si Jericho Cruz, basta ba mahusay din yung kapalit nila, ay okay lang. So for example, baka ang hilingin kapalit ng San Miguel nitong si Jericho Cruz ay itong si Shawnee Winston. Baka yan ang posible na mangyari. O kaya naman may ibang player dito sa Converge Fiber Xers na kunin ang SMB. Ang maliwanag dito, ang San Miguel Beer ay kinakailangan na gumawa ng pagbabago dito sa kanilang lineup kung gusto nilang maging competitive. Kaya hindi na ako magtataka kung pumayag nga sila na matrade ditong si Jericho Cruz dito sa Converge Fiber Xers. Kung sakaling matuloy yan, hindi pa maliwanag kung sino makukuha ng San Miguel. Pero ang matitiyak natin itong San Miguel Beer ay hindi naman magpapalugi syempre yan dito sa gagawing trade sa Converge Fiber Xers. Mukhang magkakaroon ng maraming movement ng San Miguel dahil sigurado na baka sa hindi lang dito sa Converge kung hindi maski na sa Terra Firma at Northport ay kumuha sila ng mga players na kakailanganin para makapag-adjust. At ngayon, dito rin natin makikita ngayon kung paano i-implement ng SMC yung mga trades na gagawin nila. Pagdating dito kay Jericho Cruz, hindi na kang magugulat kung si Shawnee Winston nga ang hilingin kapalit ng San Miguel Beer. At dahil ito si Winston ay nakapaglalaro ng iba't ibang posisyon sa court, magiging advantageous yan para dito sa Beermen. Kaya hindi na magtataka ako kung ganyan nga ang magiging sitwasyon. Depende na lamang yan dito sa Converge Fiber Xers kung papayag sila na i-trade nga itong si Shawnee Winston para dito sa SMB kapalit nitong si Jericho Cruz. Binigyan ng contract extension ng TNT Tropang Giga itong si Jason Castro, Reynan Batak, si Kim Aurin at si Poy Eram. Hindi na nakapagtataka yan dahil sinabi mismo ni team manager Giorgio Lastimosa na gusto nilang masiguro na yung kanilang roster ay magiging intact para sa mga darating pang taon dahil alam naman natin na ang lakas ng lineup nitong TNT Tropa. Dahil dyan, marami nga naniniwala na itong TNT Tropa ngayon ang team to beat dito sa Commissioner's Cup. Abay kung yes, alam natin na maaga pa talaga dahil hindi pa nag-umpisa playoffs. Pero kung sakasakali na manalo ng kampyonato dito ang TNT sa Commissioner's Cup, abay may chance sila na maka-Grand Slam talaga. So mukhang yan ang inaabangan ngayon ng marami kung mapagsusunod-sunod ba ng TNT yung kanilang kampyonato. If ever mangyari nga yan, masasabi natin na talagang dominant team ang TNT at talagang
best import na ngayon itong si Ronde Hollis Jefferson. Nakita naman natin kung paano maglaro ito at all-around game talaga. Kaya hindi na tayo magugulat kung ganyan nga ang mangyari. Pero syempre, maaga pa yan at itong TNT tropa kinakailangan ipakita nila na kaya nilang talunin yung ibang teams dito, particular na itong Barangay Ginebra. Dahil alam natin yan ang magiging karibal talaga nila. Talo na ang Ginebra ngayon, nandiyan na si Troy Rosario at nagbalik na si Jamie Malonzo. Pero sa ngayon, confident ang TNT dito sa kanilang chances sa playoffs at alam naman natin na magiging maganda resulta niyan kapag sila ay nagkaroon ng tinatawag natin na mas malakas na performance at mas consistent mula dito sa mga bagong players. Siyempre dahil meron ng bagong kontrata yan, magiging inspirado maglaro. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na magiging mas malakas ang TNT tropa ngayon. At kahit sino pa makaharap nila sa playoffs, masasabi natin na magiging ready na talaga itong TNT. Abangan na lang natin kung ano magiging sitwasyon dito kung sakasakali nga na magkaharap sila nung Ginebra dito sa playoffs o kaya yung iba pang mga top teams na talagang gusto sila na talunin ngayon dito. May chance pang makapasok dito sa playoffs ang Magnolia pagkatapos nilang tambakan itong Meralco Bolts. So ang mangyayari dito magpe-playoff dito sa pang number 8 slot itong Index at Magnolia. Yung manalo dyan, yan ang magiging number 8 at makakalaban ng number 1 seed na Northport Batang Pier. Hindi pa natin natitiyak pero maganda performance ng Magnolia lately. So, posible na may chance talaga sila kontra dito sa NLEX. Ngayon, asahan natin na obviously walang bigayan yung NLEX at Magnolia dahil magkaliban na kumpanya yan. At marami naniniwala na malaki chance ng Magnolia lalo na't gumaganda laro nitong si Xavier Lucero. Kinakailangan lamang siyempre nilang makahanap ng paraan para makontain yung import nitong NLEX at siyempre yung laro ni Robert Bolick. Kung sakasakali, dito natin makasusubukan talaga yung coaching nitong si Chito Victorero kung paano siya mag-a-adjust. Dahil syempre alam na natin kung anong kalibre nitong NLEX coach na si Jong Wichico. Abangan din natin kung paano mag-a-adjust yung laro nitong Magnolia Chicken Templados lalo na at kinakailangan nilang gawin ng paraan ito para masiguro na hindi sila mapag-iiwanan. Malaking bagay ito hindi na para sa Magnolia kung hindi maski na sa SMC. Dahil kapag natalo Magnolia dyan, ibig sabihin dalawang SMC teams ang may eliminate at matitira na lamang Barangay Ginebra. Huling nangyari yan noong pang 2011 kaya syempre ayaw ng SMC management na mangyari yung ganito. Samantala naman yung MVP group ang gusto nila syempre makapasok lahat ng tatlo nilang kupunan at mailaglag nga itong Magnolia. Malaking tagumpayan para dito sa kupunan ni Manny Pangilinan. Sa ngayon ang Magnolia syempre hindi na iniisip yan. Ang focus ng nila ay makapaghanda para dito sa kanilang winner take all na laban kontra sa NLEX Road Warriors. Magiging matindi yung labanan na yan at asahan natin na talagang mula umpisa hanggang huli ay magiging dikit. Ang magiging susi dyan sa Magnolia ay yung performance ng mga local players nila. At syempre, bukod dito kay Xavier Lucero, kinakailangan si Jerome Lastimosa, si Paul Lee at yung iba pang players ay mag-deliver na rin. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joseph Pineda, Anthony Alon family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Alicia Garcia, Michael D., Katsakino Dukusin, pinabati din natin si Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Dexter Domer, Enju, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.